Okay, this is the first question natin. Okay. By the way, baka mag-expect kayo na agad-agad yung mga shortcut lang ituturo ha. Hindi. Ang intention ko din kaya tayo nag-aaral ahead of time para mas maintindihan nyo yung concept. Kasi walang silbi yung mga shortcut kung hindi nyo naiintindihan yung concept. Okay? Kasi kung hindi nyo naiintindihan yung concept, kapag yung sa shortcut na, pwedeng malilito na lang din kayo. Or kapag iniba na yung problem, hindi nyo na siya kayang sagutan kasi hindi nyo naman talaga naiintindihan di ba? So for this one, mag-spend tayo ng time para intindihin talaga siya. Okay? So, unang problem, the sum of 5 consecutive even integers is 10y minus 20. Find the smallest integer in terms of y. Okay? Kapag sinabi dito, sum of 5 consecutive even integers. Kapag sinabing consecutive, anong ibig sabihin ng consecutive? Dapat ang comprehension nyo okay din para makasolve ng math problem. Pag sinabing consecutive, magkakasunod or sunod-sunod. Okay? Tapos, keep in mind, merong word na even. Okay? Kapag sinabing consecutive, halimbawa, yun yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama? Pag sinabing consecutive even, ano yon? 2, 4, 6, 8, 10, and so on and so forth. Okay? So, in terms of algebraic expression, halimbawa, magseset tayo ng variable na x. Ito yung unang integer. Hindi naman sinabi kasi kung ano yung una Basta sinabi sum of 5 consecutive. 5 magkakasunod na even. Kung ang una kong even ay x, okay? Ano yung susunod ko na even? Dapat x plus, ano sa tingin nyo? X plus? Sige nga, lagay nyo sa comment. X plus 1 ba or x plus 2? Kapag consecutive lang, tignan nyo yung pagitan. Nagpa-plus 1, di ba? Pero kapag even, 2. So, x plus 2 dapat. Yan. Okay? Tapos, ano yung kasunod yan? X plus 4, x plus 6. Tama? 1, 2, 3, 4, tapos x plus 8. Tama ba? Okay. So ngayon, ibig sabihin, halimbawa, yan yung isa-set ko na 5 consecutive even. Okay. Ngayon, sabi sum. So ang gagawin ko, ipa-plus ko lahat yan. Okay? I-rewrite ko lang i-rewrite ko lang. So x, pero ipa-plus ko na sila. Plus x plus 2, plus x plus 4, plus x plus 6, plus x plus 8 equals, sabi dun sa problem, the sum is 10y minus 20. So, ilalagay ko 10y minus 20. Okay? And then, anong sabi sa addition of polynomials? Di ba? Add mo lang lahat ng similar terms. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron kang 5x. Dami mong x Wow. 5x tapos yung constant, 2 plus 4, 6, plus 6, 12, plus 8, 20. 5x plus 20 equals 10y minus 20. Okay? Tama ba yung natin? 6 plus 6, 12, 20. Okay, tama naman. Okay, next. Ang sabi, find the smallest integer in terms of y. In terms of y. So, ang gagawin natin, hahanapin muna natin yung value ng x. Okay? In terms of y. Kapag sinabing in terms of y, merong y doon sa expression. Okay? So, para ma-isolate natin yung x, anong gagawin ko? Dapat matitira 5x lang sa kaliwa. So, para gawin yon, yung 10y minus 20, kopya lang. Tapos, itong 20 na to, ililipat ko na sa kanan. So, magiging minus 20. Okay? Tapos, simplify. 10y minus 40 equals 5x. Okay, ngayon, paano natin kukunin yung value ng x? Divide both sides by 5. Okay? So, ano ang 5x over 5? Di x na lang yan. Tapos, 10y divided by 5 is 2y. Negative 40 divided by 5 is minus 8. Tama ba? Okay? So, ang tinatanong, find the smallest integer. So, dun sa expression na ginawa natin kanina, x, x plus 2, x plus 4, di ba? Tinatanong yung smallest. Ano yung smallest dun? Yung x na mismo.
Kaya yung x na 2y minus 8, yan na yung sagot natin. Okay? Klaro ba? Clear? Okay, move tayo sa second question. Sabi, the perimeter of a rectangular garden is p units. If the length of the garden is 3 units more than twice its width, which of the following expression represents the width of the garden in terms of feet? Sir, ang haba naman ng problem. Parang ayaw ko nang sagutan yan. Screenshot daw yung number 1. O, sige. O, smile. Okay. Okay na. 1. Anong bakasyon pa? Wala na magbabakasyon. Kung gusto nyo mag-upcut. Okay. Number 2 tayo. Himay-himay natin yung problem, ha? Dahan-dahan lang. So, the perimeter of rectangular garden is P units. Okay. So, yung perimeter daw, yun na yung mismong P. Sakto, di ba? Normally, kapag perimeter, ginagamit naman talaga nating letter dyan, letter P. Okay? Okay. Ano ang formula ng perimeter ng rectangle? Sige nga, naalala nyo ba? May inom daw ng tubig. O, inom din na tubig. Naalala nyo ba anong formula ng perimeter ng rectangle? 2L plus 2W. Tama ba? Anong 2J? Jericho, anong 2J? 2L daw. Ayan, 2L plus 2W. Justin, 2X plus 2Y. Okay din yan. Okay lang naman yung 2X plus 2Y. Pero ang suggestion ko kapag mga ganyang formula, gamitin nyo na lang yung letter nung mismo. Oy, anong 2 joints? Ang gamitin nyo na lang letter ay yung letter nung halimbawa, length L, width W. Okay? Sabi ni Shushua, Okay, next. If the length of the garden is 3 units, okay? So, ang gagawin nyo dyan, maggawa kayo ng side, expression. Sabi, if the length, so, lagyan natin yung L. If the length of the garden is, so, ang is laging equals. Sabi, 3 units more than. Okay, ito, another, reminder. Kapag sinasabi nilang 3 more than, ang ginagawa kagad, 3 plus. Alam nyo sa totoo lang, mali yun. Pag sinabing 3 more than, mas mataas ng 3. So ano sa tingin yung tama? 3 plus or plus 3? Ganun yung intindihan. 3 units more, di ba? Mas marami ng 3. 3 plus or plus 3? Yan, dapat plus 3. Okay? 3 units more. Kasi sabi nga, kapag ganyan, tatagalugin nyo, 3 units na mas madami. Although, tatama pa rin naman, pero yan, sinasabi ko lang sa inyo yung mas tama. More than twice its width. So, yung twice its width, gagawin ko lang 2W. So, 2W plus 3. Okay? Which of the following expression represents the width of the garden in terms of P? So, kapag tinatanong yung width, dapat meron kang W equals, tapos may P sa kanan. Okay? W, may P sa kanan. So, ang gagawin natin, dapat W at letter P lang ang matitira sa equation. So, tignan nyo to. Kulay blue yan. Di ba may L dito? So, yung L na yan, ito yung gagamitin ko. Okay? So, ano mangyari? 2 times, ano yung L? 2W plus 3 plus 2W. Tapos may P ka pa rin doon. Okay? Next. P equals 2 times 2W is 4W plus 6. Okay? Plus 2W. Okay. Next. Simplify. 4W plus 2W is 6W plus 6. Tapos may P ka pa rin doon. Okay? Ano sabi? Expression ng width. Width ang hinahanap in terms of P. So, dapat magsolo ang letter. Sinong letter ang dapat magsolo? Zoroark, 4W plus 6. Mali yan, dapat. Hindi, tama. 4W plus 6, pero ipa-plus mo pa yung 2W. So, dapat magsosolo yung W. Okay. So, up to you. Kung gusto nyo yung W, ilagay nyo pa sa kaliwa. Pero, since positive naman na yung coefficient niya sa kanan, iiwan ko na siya sa kanan. Okay? So, ang gagawin ko na lang, yung 6 na lang yung ililipat ko sa kabila. So, magkakaroon ng P. Lipat ko to, minus 6. Okay? Equals 6W. Nagsolo na ba si W? Hindi pa. Meron pa siyang constant na 6. Paano ko tatanggalin yung 6? Anong gagawin ko sa both sides?
matanggal yung 6 na yan. Para matanggal yung 6 na yan. Divide by 6. Okay. Both sides ha. O yun. So cancel, yun na yung mismong W. So P minus 6 over 6, which is letter B. Okay? Oops. Yan. Kuha ba? Naintindihan ba? May PowerPoint? Yes. Recording. Ang recording saan makikita? Smile, sir. Oh, smile. 1, 2, 3. Okay yan. Tapos na ba? Yung PowerPoint, ano yan, ibibigay ko to sa inyo sa katapusan ng SEM. Pag natapos na. Hindi, ilalagay ko sa sa Tara Aral Pilipinas. Thanks, sir, sa mga correction. Paano po ulit naging 2W plus 3 yung length? Paano daw naging 2W plus 3? O, mabilisan. Kasi sabi, if the length of the garden is 3 units more than twice its width. So, yung L equals, tapos yung 3 units more than, yun yung plus 3. Tapos, twice its width, 2W. 2W plus 3. Saan po yung Tara Aral Pilipinas? Diyan lang, sa Metro Manila. Sa Facebook. Okay. Next tayo ha. Next. Okay, yan. Medyo maganda yung problem na to. Algebraic expression pa rin tayo. If 3 raised to x plus 1 equals k, which of the following is equal to 3 raised to 2x? Medyo gagamitan to ng law of exponents, although hindi pa tayo mag-law of exponents. Next week, mag-law of exponents tayo. Okay? 3 raised to x plus 1 equals k. Ang hinahanap natin ay yung 3 raised to 2x. So kapag mga ganyang problem, kailangan makahanap tayo ng relationship. Okay? So ngayon, itong 3 raised to x plus 1, alalahanin natin yung yung law of exponent na x raised to m times x raised to n ay katumbas lang ng x raised to m plus n. Okay? So, i-apply ko siya dito sa 3 raised to x plus 1. Paano ko yung gagawin? Paghihiwalayin ko such that ganito siya. 3 raised to x times 3 raised to 1 equals k. Nakita nyo ba yung yung format, di ba? Ang math pattern lang yan. Di ba? Format lang yan. O sige, pwede kumain. Basta bawal lang Jollibee hamburger. Baka maamoy ko eh. Okay. Tapos, anong gagawin ko? Steady lang muna yung 3 raised to x na yan. Punta ako dito sa kanan. 3 raised to 2x. Ang i-apply mo naman dyan ay x raised to m na naka-raise sa n. mn. Di ba? So, para pag ginamit ko yan, ano namang katumbas niyan? 3 raised to x na naka-raise sa 2. Okay? Kailangan merong maging similar. Okay? Sir, bakit hindi mo ginawang 3 raised to 2 na naka-x? Pwede rin yan. I mean, katumbas din niya yan. Pero, hindi ko yan magagamit sa context ng problem na to. Tignan nyo. Kaya ako pinalabas yan kasi may 3 raised to x dito. So, dapat dito may 3 raised to x din. Hahanapan nyo ng magko-connect sa kanila. Di ba? So, ngayon, dahil yung 3 raised to x yung connecting na expression ko, ititira ko yung 3 raised to x. Para mangyari yon, divide both sides by 3. So, meron akong 3 raised to x, cancel to, kaya ako nagkaroon ng k over 3. Tapos, itong k over 3 na to, di ba yan nga yung 3 raised to x? So, ito na yung i-insert ko doon. Ayun. Kaya, magkakaroon ako ngayon ng k over 3. Tandaan yan yung 3 raised to x. I-raise ko pa yan sa 2. Oh. Ano na yan? Loss of exponents na yan. So, ito, i-square ko. So, magkakaroon ng k squared. Itong 2, i-square ko din sa 3. Meron akong 9. Okay? Nakita na ba? Yung mga kaninang no, na yes na ba ngayon? May nakagets na ba? Gets. Oh. Yan. Okay na. O, tama. Yung mga lumabas kanina, pwede na kayong bumalik. O, yan. Mas malinis yung solution. O, screenshot. Smile. Pwede nyo kayo sama sa screenshot,
Okay. Niloloko nyo na ako. Next. Okay, tapos na tayo sa algebraic expression. Ayan, 3 question lang. Pero at least medyo focused ha. So means mamaya may mga problems na mga medyo madali lang naman.